Oh. Oh, nakita niyo yung pagmumukha ni Pangulo? Puta. Nakita niyo yung pagmumukha ni Pangulo? Asar na asar yung mga gago dyan. Oo. Aba, pinost pa nila yan. Kita niyo naman yung... Simpleng-simple lang na reaksyon ni Pangulo. Apektadong-apektado yung mga gago. Puta, simple lang yung sagot ng Pangulo sa tanong na hindi ka raw marunong magpresidente. Sabi ni Sara, naluka-luka. O, eto ang sagot niya. Puta, gumanon lang ang mukha. Banas na banas sila. Tontuwa ako dito kay Pangulo. Sa totoo lang, oo. Tignan nyo naman, ganyan ang matalino. Bakit naman papatulan ng mga bobo? Sip-sip ni Pangulo. Putang ina, bakit kailangan nating patulan yung mga bobo? Tignan nyo naman ako. Kitang-kita nyo kung paano magtrabaho. Ay, nako, paulit-ulit, Boss Mike, ma-heart attack sila, di ba? Kita nyo, asarin mo nga, Pangulo. Sige, eto, dito tayo. Dito tayo. Ayan. Game. The president said that you don't know how to be a president. Tuwa ako, mga kababayan. Alam nyo, pasok na pasok yung reaction ni Pangulo rito. Dapat lang sa mga bobo, ganyan ang isasagot nyo. Ayan, no, nakita nyo? Ganyan dapat ang sagot sa mga bobo. Simpleng-simple lang. Hindi papatol si Pangulo. Lalong-lalo na kapag luka-luka, yung mga sasabihin nilang bumabato. Ay, nako. Oo, di ba? Bakit may kwenta ba yung tanong na hindi ka daw marunong magpangulo? Kitang-kita naman ng mga Pilipino yung pagsiservisyo at ginagawang trabaho, tapos kailangan pa sagutin ni Pangulo yung bato ng isang mukhang gago at mukhang luka-luka na nasabi nga na ng mga senador at kongresista. Kailangan mo na, Sara, magpatingin na. Kasi mukha nawala na. Naka-live na rin. Sino? Kumpadre mo. Ayun, gaan nyo pagka pwede namang mauna kayo doon sa mga kaibigan natin at ihuli nyo ako. Di ba? Eto pa. Nako, ang Pangulo, eto, tingnan ninyo kung sino yung bumabato. Tingnan ninyo kung sino yung bumabato kay Pangulo. Pasok. Ang video ng pagsasayaw ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ng mga nakakagulat niyang banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Teka, ulitin natin. Kasi hindi maiintindihan to ng mga bobot tanga. Ulit-ulit. Pinagpepiestahan online ang video ng pagsasayaw ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ng mga nakakagulat niyang banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Narinig ninyo? Ulitin natin ulit kasi hindi nila maiintindihan. Mga kababayan? Ulitin natin. Pakinggan ninyo sa mga basher dyan at sa mga ayaw kay Pangulo. Pag hindi nyo pa naiintindihan, ultimo ito mga media, malalim at may laman ang mga sinasabi. Parang gusto nila nang sabihin ng diretso, parang baliw nga talaga si Sara, no? Eto, pasok! Pinagpepiestahan online ang video ng pagsasayaw ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ng mga nakakagulat niyang banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Narinig ninyo? Pinagpepiestahan si Sara Duterte. Bakit TikTok ng TikTok? Sa kabila ng banat niya kay Pangulo. Kasi nga, walang laman yung mga batikos. Okay, tuloy.
Sa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Ayun, okay, kending-kending na akala mo naman, oh. Akala mo bulating hindi matae. Oh, tuloy mo, Sara, pagsasayaw mo. Kembot kung kembot, habang Oh, kembot kung kembot. Kembot kung kembot. Puta, nakakahiya. Nakakahiya, Vice Presidente, oh. Sabihan ka ng ano, kembot kung kembot. Puta. Kung ako yan, Diyos ko. Ha? Lulubog na ako sa kinauupuan ko. Tuloy. nakasmile. Meron pang naka-okay na dance steps. Oh, may naka-okay pa, gumagano. Mukhang gago. Oh, hindi pala mukhang gago, gaga. Oh. Viral online ng mga video na yan ni Vice President Sara Duterte na naka-all black, naka-makeup at naka-koronang butterfly pa. Oh. Kita nyo. Di ba? Viral talaga yan. Oh, tapos ano? Biglang ano? Kung weekend pa, spotted si Duterte sa Baclaran sa Parañaque. Bantay sarado siya ng mga pulis habang nagpe-fishball. Ang mga ganap na yan ng biseng nag-viral matapos ang 2 oras niyang press con noong Biyernes kung saan lantaran niyang binakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, binakbakan ng kung ano-ano na hindi mo alam kung kanino galing at kanyang ano. Sabi nga ng iba mga kababayan, galing yan sa bumulong at galing sa kanyang nakita. Oo, dahil yung bumulong, siya lang ang nakakarinig. At sa kanyang nakita, siya lang din ang nakakakita. Aba, mag-isip na kayo. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And then I'll cut his head. So na-realize ko, toxic na ito. Nagulat si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa mga Ayan na, yung senador. Nagulat, pakinggan ninyo. sinabi ni VP Sara. Pinagdudahan pa nga raw niya kung ang busy nga ba ang nagsasalita. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Puta, sabihan ng unusual yung sinabi ni Sara Duterte. Di ba? Unusual. Ibig sabihin mga kababayan, hindi talaga ito karaniwan na maririnig dapat sa isang matinong tao. Hindi na sa Vice Presidente. Sa matinong tao. Biruin mo magsasalita ka ng ganon. Aba, kahit nga yung mga anak nyo, di ba? Hindi makakapagsalita ng ganon. Pero si Sara, kita nyo naman. Ano sabi nila? Unusual. Unusual. Bakit? Senator Coco, di mo ba naisip na meron siyang naririnig na siya lang ang nakakarinig at meron siyang nakikita na siya lang ang nakakakita? Oo. Kita nyo? Diba? Aminin. Aba, teka muna. Baka kailangan na talagang magpatingin. And to me, it's strange no, na in the first place na naisip niya yun. Pati si Senate President Cheese Escudero sinabing unbecoming sa Vice President na magsalita tungkol sa pamumutol ng ulo. Kita nyo, pinagtatawanan na si Sara. Hindi kami naiinis kay Sara. Tuwang-tuwa kami. Bakit? Abay, napakaraming content bilang vlogger, ha? Diba? Napakaraming content na magagawa para upakan siya. Gets nyo na. Hindi pa rin. Wala na akong pakialam sa inyo. Mga lintigang kayo. Man, yung Vice Presidente nila, iniidolo nila. Yung pala, nako, may sapak sa ulo. Nababahala naman ng ilang kongresista ang emosyonal na paghuhurumentado ng bise. Nag-uurmentado daw. Hala ka. Gusto ko yung salita na yun. Kasi yung mga nag-uurmentado, tignan ninyo at i-check nyo sa Google kung ano ibig sabihin nito. Ang mga nag-uurmentado ay wala talaga sa katinuan. Bakit?
Kasi ang mga naghurumentado, nawala na ang katinoan sa utak nila. Kailangan na magpatingin sa dalubhasa para magamot kung anuman yung pinagdadaanan ng idol nyo. Ganun yun. Oh, di ba? Tuloy. Talagang nanlilisik. Nanlilisik! Grabe. Demonyo ba? Ganito ba yan? Nanlilisik? Nasaan yung nanlilisik? Patingin nga na nanlilisik. Oo, tingnan natin kung ano yung itsura ng nanlilisik, mga kababayan. Puta, ganito ba? Drag me to hell. Pagdating na dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Pagdating nila, Aba, o di sama-sama kayo. 'Di ba? O nasaan na yung mga idol dito? Neto. Ha? Nasaan na yung mga idol dito, neto? Ha? Idol nyo, ho? Kita nyo, sasama ba kayo sa impyerno? Sama kayo sa impyerno? Tuloy mo, Sara. Nanlilisik ka daw eh. bullshitin ko sa mga bullshitin. Bullshit kayong lahat. Bullshit daw kayong lahat. Biruin mo, naniniwala kayo. Sa bagay, pagtanga at bobo, mga kababayan, kahit ano itawag ninyo, tanggap na mga yan. Oo. Tanggap na mga yan. Bullshit sila. Diba? Kahit sabihin pa nila na bullshit sila. Tuloy, idol nyo. Drag me to hell. Kung papabalikin ako, patakbo kang vice president. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Pagdating nila, presidente ng impyerno. Puta, si Sara yung idol nyo. Yan yung idol nyo, di ba? Aminin nyo na, di naman kayo makukulong tulad niya. Dahil nga dyan, mga kababayan, sa mga pahayag niya, eto na nga, eto na. Sa mundo. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na. Ang isang tao ay sobrang galit. Nawawala siya sa sense of decency. It's also a test of your character. Sa kabila niyan, hindi raw magpapatinag ang Kamara sa patuloy na pag-iimbestiga sa ginastos na milyon-milyong pisong confidential funds. Alaka, Sara! Akala mo ba maahadlangan mo sa pagtatantrums mo at pagpapanggap na ikaw ay luka-luka para sabihin nila, oy, maawa na tayo dahil si Sara luka-luka na. Huwag na nating imbestigahan kung saan niya dinala yung confidential fund niya. Pero sabi nila, sorry, tuloy ang investigasyon. Kung saan mo dinala ang milyon-milyon. Kita mo? Tiknel. Di ba mga kababayan? Tuloy ang investigasyon. Saan mo dinala ang mga milyon-milyon, Sara? Aminin mo na, hindi yung mga peking resibo ang ipapakita mo. Maging yung mga kongresista, ginagawa mo ng tanga. Akala mo ba hindi nila alam yon? Lumang tugtugin na yon. Gagawa ka ng resibo para may maipakita na ginastos mo. Pero teka muna, bakit walang receive yung mga resibong pinakita mo? Ayan tuloy, bokya, bolilyaso. Nakita mo tuloy, di ba? Bokya, bolilyaso. Yung kanyang mga plano na lokohin tayo maspos ng milyon-milyon. Yung pala, peke ang mga pinakita. Nako, grabe. Siyempre sa mga tanga, aminin nyo na. Sa mga tanga, okay lang yan. Bakit? Kahit pakitaan ng hangin yan, sasabihin nila na nakasulat dyan. Sasabihin nila, ayan, totoo yan, nakalista sa... Maniniwala pa rin
ang mga tangat bobo na naniniwala rito. Diba? Putik na buhay na. Saan ka nakakita? Yung taong hinahangaan mga kaso ng pandarambong sa kaban ng bayan. Pero alam nyo, ginagawa nila. Kay Pangulo pa rin nagagalit. Samantalang si Pangulo walang tigil sa pagtatrabaho. Pero yung hinahangaan nila, ang daming issue. Ang issue, maliwanag na maliwanag. Nagnanakaw sa pera ng gobyerno. Pero wala pa rin silang makikitang sa mga paratang nila nang nagpupulburon daw ang Pangulo. Aba, ang mga tanga wala sa isang video. Anong video, Boss Mike? Aba, pinalabas din ng siraulo. Nagpakita sila ng video. Peke, biruin mo, sumisinghot daw ng pulburo ng Pangulo. Yung pala, pinagawa sa incheck doon sa tao. Kita nyo, kaya tuloy ang mga tao lalong naggalit sa kanila. Maging yung mga vlogger nila, maging yung mga taga-suporta nila, naglayasan na. Diba? Ilan na lang ba kayo natitira? Baka naman gusto nyo nang magbalik loob. Diba? Gawan natin ng paraan yan. Simple lang yan. Turuan ko kayo. Gumawa na lang kayo ng panibagong pangalan. Para naman pag nag-comment kayo rito, hindi namin kayo mahahalata at mapapansin na iisa lang kayo dun sa naunang pangalan nyo na ginagamit nyo rito. Hindi nyo kaya yon, kaya tinuro ko. Bakit hindi nyo kayang unawain at gawin ninyo nang hindi namin ituturo sa inyo? Kasi nga mga bobo kayo. Diba? Diba? Putik, tinuruan mga bobo. Eto na, Sarah, lagot ka dito. Lagot ka rin, Sarah. Pasok! Wait. Natin to. Sa mga tanga at bobong naririto, alatan nyo ang Pangulo pagdating sa kalamidad at bagyo at pagbaha na nangyari, panoorin nyo to. Kung gaano katamad yung dating hinahangaan ninyo. Pasok! Pangulong Rodrigo Duterte sa mabagal na pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Narinig ninyo? Nagsorry na yung Pangulo nyo. Bakit? Kasi bobo. Bakit? Kasi nga, hindi niya natugunan ng maagap yung mga pangangailangan ng mga tao. At nauna pa nga yan si Pangulo na magbigay ng serbisyo. Hindi nyo natatandaan yan, di ba? Dahil ang tinatandaan nyo lang, yung mga gusto nyo lang malaman at gusto nyong hangaan kay digon nyo. Pero eto mga ito, hindi nyo alam to. Bakit? Kasi nga mga bobo kayo. Okay, pasok! Dito ulit. Sorry, si Pangulong Rodrigo Duterte sa mabagal na pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Ano daw? Nagsorry? Si Digunyo? Nagsorry si Digunyo? Kasi daw ang bagal ng serbisyo ng panahon nyo. Diba? Ang bagal ng serbisyo ng panahon nyo. Tapos ngayon umiiyak kayo. Bakit? Kayo ba yung apektado? Hindi naman kayo Pero yung mga taong apektado, ayun, nandoon. Humahanga pa rin kay Pangulo. Kayo, nag-iiyak kayo. Pero, nasaan kayo? Di ba nasa party kayo? Sumasayaw kayo ng aring king. Puta, sarang-sarang dating. Di ba? Eto na. Sabi kita nyo Sorry, si Pangulong Rodrigo Duterte sa mabagal na pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Sa kanyang pagbisita sa Puerto Princesa, Palawan, sinabi ng Pangulo na marami at magkakalayo raw kasi ang mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaya kita nyo yung katwiran niya. Malalayo kasi. Yung mga nasalanta ng bagyo, bobo, putang ina. Samantalang ngayon, alam nyo kung ano yung sakop.
Buong Pilipinas to. Dito nga sa lugar kung nasaan ako. Aba, hanggang ngayon. Maya't maya ang malakas ng ulan at malakas na hangin. Kaya hindi namin magawa lahat yung mga gagawin namin. Anong sinasabi mo, Digunyo? Kita nyo kung gaano ito kagago. Tapos kayo hinahangaan nyo to. Ano na? Ha? Wala tong mga ito. Akala nyo wala tayo ipapakita rito, no? Diba? Ang bilis-bilis gumawa ng Pangulo ng mga plano. At ngayon, ginagawa na ng mga alagad ng Navy, ng Marines, ng mga Police, ng DSWD, lahat ng ahensya. Kita nyo, mga kababayan, ang ginawa ni Pangulo. Pinulong lahat ang ahensya ng gobyerno. Binigyan ng task bawat isa. Ikaw, DSWD, ihanda mo ang pangbigay ng mga tubig, pagkain, ayuda, lahat ng pangangailangan ng mga taong apektado, kailangan ora mismo, nandiyan na. Dahil pagbaba ng tubig, darating dapat yung mga yan. Ikaw naman, Navy, ihanda mo lahat ng malalaking bangka para yung mga sulok-sulok pupuntahan. Kita mo may plano. Pero si Digunyo, anong ginawa? Sorry? Anong magagawa ng sorry? Sige nga, sorry? Ganun lang, sorry? Tapos ano, kayo? Aba, sorry daw, sabi ni Digunyo. Palakpakan! Ang galing talaga ni Digunyo. Sorry! Okay, nag-sorry. Palakpakan! Puting inang yan. Sorry, nagpapalakpakan yung mga tanga. Kita nyo, nag-sorry, palakpakan yung mga tanga. Di ba, Mamita? Tawa lang nagtawa si Mamita. Ano? Nag-sorry, nagpapalakpakan sila. Samantalang si Pangulo, merong plano. Binigyan ng task lahat ng ahensya ng gobyerno. Nakita nyo naman. Pero kayo, nasaan kayo? Pumapalakpak sa nag-sorry na dating Pangulo? Oh my God. Oh my God. Sara, nakakahawa ka na. Yung mga taga-suporta mo, talagang kuha na nila kung ano meron ka sa ulo. Diba? Kuwang-kuha na nila, mga kababayan, kung ano meron si Sara sa ulo. Ulitin natin kasi hindi nila maintindihan to. Yung sorry si Pangulong Rodrigo Duterte sa mabagal na pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Tandaan nyo ba yung Odette? Doon lang naman yon sa parting, dyan, sa may parting Puerto Princesa. Yan yung mga apektado. Pero ito, mga kababayan, kita nyo naman, hanggang mga kababayan, hanggang Mindanao. Hanggang Mindanao, apektado Baka hindi nyo nalalaman. Mindanao hanggang Luzon. Kung baga sa Itbulaga, mula Apari hanggang Hulo, apektado ng bagyo. Hahati-hatiin ang katawan ni Pangulo. So anong dapat gawin? Mitingin, pulungin yung mga lahat ng ahensya ng gobyerno na may kinalaman, DPWH, DOTR, DSWD, lahat. Pinulong niya para may matibay na plano sa paghahatid serbisyo sa mga tao. Hindi tulad ng idol ninyo. Ang narinig lang namin noon, sorry, pero kayo, pumapalakpak kayo. Gets nyo? Hindi pa. Wala na. Babay na. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.